Ayan po at kitang-kita naman natin kung ano yung naging reaksyon ng mukha nitong si Tito Soto at ramdam na ramdam niya kung ano yung pakiramdam ng kudita. Kasi siya rin dati ng kudita kay ano to, kay Escudero, di ba? Ngayon ramdam na at ngayon mayroon pa nga tayong balita na napaihi sa salwal itong si Soto at saka si Lacson. Iyan ang balita natin, ha? At dahil sa sobrang nabigla sa pangyayari, dahil baka nga siguro babalik na sa bundok itong si Lacson kung saan nagtago diyan dati, at ito namang si Soto ay baka sabi niya, hindi baka, babalik yan sa Itbulaga, sigurado na yan. Kakanta uli yan ng ano yun, mula Apari hanggang Hulo. Ayan, di ba? Aha. Ayan. Okay, anyway. Tapos, yun. At saan ka ba naman nakakita na itong si Lacson? Sasabihin ba naman niya na walang direct evidence dito kay Martin Romualdez sa kanilang mga pagnanakaw? Wala pa raw direct evidence, ha? Ayan, kabi-kabila yung mga pinagbibili nilang bahay niya sa Forbes Park, di ba? Tapos wala pang direct evidence. Ano yung mali-malita na dineliver ng mga marine na ito? Yung 18 Marines na nagpapatunay na kung saan nila dineliver yung mga mali-malita na yun. Tapos sasabihin ni Lacson na wala raw direct evidence na magpapatunay na isang pagnanakaw yung ginawa ni Romualdez. Kaya talagang kung ito, wala kang magawa. Pagka malita na ang nagsalita, pag malita na ang pumasok sa inyong puso at diyan tinanggap ng inyong mga kamay na makasalanan, wala na. Bulag na. Bingi pa kayo sa katotohanan. Aya't mabuti na lang at natanggal na, maging itong si Lacson, sigurado na tanggal na rin sa kanyang sa kanyang komite na tawag dito. Ano nga yun? Nalimutan ko na eh. Blue Ribbon Committee. O ayan. So hindi natin alam kung ibabalik itong si Rodante Marcolita. At kung ibinalik yan, naku po, malaki ang pananagutan nitong si Lacson dahil nga unang-una, binanggit na po ni Marcolita. Pinagwagwagan na rin po niya yung mga kasamaan nitong si Lacson na yung Kuratong Baliling, Dacer Corbito murder case, at saka yung mayroon pang isa yung mga smuggling daw. Yun, nandiyan naman po yung sa programa ng Saganang Mamamayan. So, tingnan natin kung anong mangyayari dito. At ngayon, kung tuloy na yung impeachment kay BP Sara dahil bumoto na, sobra-sobra, 255 na kongresista ang bumoto. Sobra-sobra. So, 255 na kongresista ang bumoto. Alam nyo naman po yung mga offer, di ba? Mayroon nga dyan na cash na 3 million, cash na another 5 million na mga allowances nito, project na 200 million. Ayan, so 255 lang kayo na compute. 255 na kongresista. So diyan na naman pupunta yung pera natin. Kaya wala na po lugmok na tayo talaga, sa totoo lang. Wala na po ang pera ng ating bansa kagaya nito. Imaginin mo, kung wala naman yung mga pera na yan, sa tingin nyo may buboto rito sa pag-impeach dito kay Sara? Wala po. Wala pong ganun. Kaya huwag nyo na kaming ululin na mga putang ina yung mga kongresista kayo. Hindi kami pinanganak kahapon. Alam namin ang kalakaran dyan. Ngayon, tapos na.
Ngayon yata, anumang oras mula ngayon ay dadalhin na po doon yung result ng kanilang pagbutuhan ng impeachment na at yan ay tatalakayin na po dyan sa Senado. Yan po yung tatalakayin nila. Ngayon, kung itong si Tito Soto ang naging presidente pa, malamang-lamang babaliin nila yung batas. Dahil nandiyan pa sina Erwin Tulfo na bindalo nga yan eh. Lahat ng mga yan, bindalo yan. Kasama itong si Lacson na ito, dahil siya nga nagsabi na wala raw direct na ebidensya na magtuturo na nakinabang si Martin Romualdez kung hindi ba naman gunggong itong Lacson na ito. Talagang tarantado talaga itong mga putang anan to. Ngayon, sige. Wala naman magagawa doon. Talagang magkukonvince sila ng impeachment. Ang tanong, lamang na. Yung mga senador na kwan. Kaya nga, saan ba yan? Si Alan Cayetano na yan. Saan ba yan? Duterte yan. Lumamang na. Ano pa? Ano pang butuhan doon? Kahit pa sabihin ang ebidensya, ganun, overwhelming ebidensya, at the end, yung butuhan ang mananaig dyan. Kung i-convict mo or i-dismiss mo ang kaso ng impeachment laban kay Sara Duterte, paano yan? Mas lamang na ngayon ang majority ni Alan Cayetano kaysa doon sa minority. At ang nag-absent pala si JB Ejercito na walang utang na loob. Itong JB Ejercito, yan ang nag-abstain pa. Walang utang na loob yan eh. Parang walang pinag-iba doon sa beneficiaries ng Kalingap. Matapos tulungan, matapos bigyan ng magandang buhay, ayun, pinatulpo si Bal Santos Matubang. Ganon din dito kay JB. Yan eh, tinulungan ni Sara yan eh. Nanalo ba yung dalawang magkapatid niya kung di tinulungan ni Sara yan? Kaya yan ang sinasabi ko, tapos ngayon may pa-abstain pa ang gago. Ano pa kaya kay Subiri? Wala na tayong kwan dyan. Parang nga kwan yan, si Subiri ay hindi mo maintindihan yan. Dating kwan yan, dating Duterte, nag-Marcos, tapos nung pinatanggal ni Lisa Marcos yan sa Senate President, ayun, wala nang kinampihan. Kaya yan. Kaya parang kwan din yan, si Subiri na yan. Subing-subing din. Yan. Kaya wala talagang matino dito. Akala niyo ba may matino dito? Wala pang matino dito. Okay. Papuputol ako ng kwan. Ano ba ang pwedeng putulin sa akin? Tika. Ipapuputol ko ang liig ni Trillanes kung may impeach si Sara Duterte. Yan. Yan tandaan ninyo ito ipapuputol ko ang ulo ni Trillanes kung may impeach si Sara Duterte. Malabo pa sa kanyan, sa sabaw ng pusit na may impeach si Sara. Ayan. Lalo ngayon, iba na ang leadership. Ngayon, mapunta naman tayo dito sa habulan. Grabe, kakaiba talaga ang gobyerno ngayon. Basta kinorsunada ka ng gobyernong ito. Wala, sasagasaan talaga nila. Imaginin mo, sa Senado ka na, ang kahabulan mo, si isang senador, naghahabulan ka na. Saan ka nakakita na? Kitang-kita ng buong mundo, nakakahiya tayo. Imaginin mo. Samantalang pwede nyo namang arestuhin yan, hindi dyan. Kasi nakakahiya. Ay, naghabulan pa sa loob. Sa loob mismo ng Senado, mga putang ina. Kaya, wala. At nagkataon na itong ang hippie dyan sa NBI, si Matibag, na talagang himod tumbong yan. At sunod-sunuran din yan kay Bangag. Anyway, mayroon po tayong kwan. Ayoko na magko-confirm dito. Pero ayoko man palang magpangalan. Ayon po sa ating naobserbahan, habang nagbubutuhan
itong Senado, kung sino yung bagong uupong presidente ng Senado, ay nagkakaharap-harapan pala sila. Walang tigil sa kasisingkot. Aba, nung lumabas na ang mas nanaig yung boto, napalitan si Soto, abay, nilantakan ng higop, pati lahat ng butas isininghot, nakumatos, na-overdose. Hanggang ngayon kumatos daw. O, ayaw ko na pong pangalanan. Pero sino ba ang kwan? Sino ba ang may lahing vampira? Wala nang ginawa kundi sumipsip, humigop. O, yan. Nakumatos daw. Ayaw ko ngayon kung naulian na. Dahil nabigla sila, dahil napalitan itong si Soto na, kaya sinasabi ko sa iyo, Soto, ang masakit pa nito, may kaso pa sa Supreme Court itong si Soto. Yung indirect contempt. Yan pa. Tapos yan, nawala ka na sa Senate Presidente mo, kasi nga bubo ka. Kayong dalawa ni Lacson, itong Lacson na ito talagang hindi ako makagit over dito kay Lacson na ito na hindi ko alam ito kung hindi naman bubo yan. Kayo lang talagang nabububo pagdating sa malita. Abay, ikaw ba naman ang makatanggap ng malita? Pagbukas mo ng malita, punong-puno ng kwarta, abay, wala na. Pwede kong bubuhin yung utak ko. Ganun talaga yan. Kaya hindi na tayo magtataka kung bakit ganito ang kalakaran ngayon. Anyway, hindi natin alam kung ano ang mangyayari dito kay De La Rosa kung tuluyang arestuhin. At tingnan mo itong putang ng Trillanes ito. Akala mo NBI na rin siya. Akala mo parte siya ng ICC. Siya mismo may daladala ng warrant of arrest daw sa ICC. Nako. Sa bagay, desperado na po yan si Trillanes. Unang-una, wala na pong bayag yan. Kasi dati, nung President Duterte, ang sinasabi ni President Duterte, nag-iisa na lang daw po ang bayag niyan. Okay? So ngayon, noong mga nakaraang araw, pag sokbit daw niya yung baril niya, pumutok, tinamaan yung nag-iisang bayag niya, di wala na, zero bayag na yan, wala nang bayag. Kaya, manto, parang may trililing na. Tapos, hindi lang yan, naagnas na rin ang utin. Kaya, kung ito, yung parang naapektuhan ng utak. Apektado ng utak. Ayan. So, hindi na po tayo magtatagal dito dahil ano pa ba yung gusto kong sabihin. Anyway, ay darating po yung baka po mag-abang-abang lang po kayo, baka mag-umpisa ulit ako ng parapol doon sa John Birana Vlogs. John Birana Vlogs. Abangan nyo tuwing alas 12 ng tanghali i-upload ko sa John Birana Vlogs. Halimbawa, ngayon, magrarapol ako ngayon. Alas 12 po ng tanghali, abangan niyo. Pero hindi po sigurado. Pero abangan nyo. Doon sa John Birana Vlogs. Ayan. At mag-subscribe din po kayo doon. Para kahit pa paano, iswertihin na rin kayo. Kung halimbawa, mabunot yung inyong pangalan. Pangsamantala, itong gagawin natin, yung pabunot-bunot tayo ng mga kahit na tig 50,000, 100,000, bawat isa at siguro bubunot ako ng dalawa sa ating raffle at kagaya po nung mga nakaraang ginagawa nating raffle ay ipipredraw ko po rito, mapapanood ninyo dahil hindi po talaga po mapayag yung lahat ng mga mas nakakarami doon sa live kasi nga po ang sinasabi po nila, nasubukan na po natin, di ba? Ini-live po namin yan. Ang kwan po niyan, ang reklamo po ay mahina po yung internet sa kanila. Marami pong nag-apila ng ganoon. Kaya doon totoo nga naman kasi nung nag-live tapos na yung
Tapos na yung binunot saka pa lang nagdadatingan yung mga sagot. Di ba? Talagang totoo nga naman. So, yun, maraming nagrereklamo, lugi raw sila. So, ngayon, pre-draw na lang po ang ginagawa natin dito. Ikuka natin dito, idodraw ko rito, papanoorin nyo lang po sa alas 12. Dalawin nyo po, tuwing alas 12 ng tanghali, doon sa John Birana Vlogs, baka makapag-raffle ako mamaya pagkatapos ko nito. No? Okay. Mayroon lang po akong konting sundot dito sa mga mga charity vlogger. Palagay ko huwag nyo nang gamitin ang charity vlog, pagiging charity vlogger nyo. Parang may mali Una, dapat kung mag-charity kayo, dapat wala kayong tinatanggap na sponsor. Dapat kaya ninyo na mag-charity. Okay, yun lang. Kaysa mag-charity kayo, umaasa kayo sa sponsor. Tapos, bibidyohan nyo yung mga mahihirap nating kababayan. Yun po yung paulit-ulit ko sinasabi sa inyo, na talagang hindi man illegal, pero doon na lang sa pagiging tao nitong mga mahihirap nating kababayan, dapat igalang ninyo yan. Tigilan nyo na yan, mga pagpa-charity vlogger ko, no? Kung umaasa din kayo sa sponsor. Kaya tingnan nyo dito sa Kalingap. Nagkakagulo na dahil sa mga sponsor na yan. At mga 2,000, 3,000, 4,000, 40,000 hinahanap. So doon po nagkakagulo. Ngayon, pwede namang kagaya nito, itong particular na itong Kalingap. Sabi ko nga po, wala namang masama sa ginagawa nila. Pero yun nga po kagaya nun, hindi na pare-parehas yung pagpapatayo ng bahay kasi nga po, mas marami yung sponsor doon sa particular na tao na yun. Kasi depende kung ano yung kursunada ng sponsor. Pero diyan na po nag-uumpisa ang gulo At doon nga po sa kuwan, ang sinasabi ko nga po rito, kung hindi nyo po babaguhin yung style ninyo, hindi lamang po ang Kalingap, lahat po ng mga nagpapanggap ng mga charity vlogger na yan, tingnan nyo, pansinin ninyo. Pupunta doon sa isang mahirap nating kababayan. May daladalang sardinas, may daladalang bigas, may daladalang grocery. Imagine nyo bibidyuhan. Kitang-kita mo yung pagiging mahirap nitong taong ito. Ang halaga ng dinala mo doon, ang halaga ng dinala mo doong grocery, 3,000 hanggang 4,000. Tapos, doon sa paglantad mo ng kahirapan nitong ating mga kababayan, marami ang nanood sa iyo. Doon lang sa isang video mo na yon, doon lang sa particular na tao na yon na binidyohan mo, kumita ka na doon ng 4 na milyon. 4 na milyon. Doon lang sa particular na yon. Tapos, ang grocery dinala mo ron, halagang 3,000 o 4,000. Yun po yan. Hindi ko po pwedeng diktahan itong ating mga mahihirap na kababayan dahil hindi ko naman po kayang ikutan kayong lahat. Ano? Kaya hindi ko po kayo pwedeng sabihin na huwag kayong pumayag na bidyuhan. Ngayon, kung gusto talaga nilang tumulong, magbigay sila ng hindi kailangan na bidyuhan at hindi kailangan i-upload nila sa kanilang channel. Kagaya po ng paulit-ulit ko sinasabi rito, kahit na hindi rin basta itong mga tinutulungan ko at talagang gumagastos ako, pero sarili kong pera ang ginagastos ko rito. Pero hindi ko po kaya na bidyuhan ang kahirapan itong mga kababayan ko, tapos i-upload ko sa channel ko
na ang hangad ko lang ay dumami yung subscriber ko at ang hangad ko lang ay kumita itong channel ko. Kasi kung yun po ang nasa isip ko, dapat noon ko pa ginawa. Kung noon ko pa ginawa ito, sisiguraduhin ko, mas marami akong subscriber dito sa mga ito. Yung kinarapi tulpo na yan. Diyan sa mga yan, yung mga pogong biyahero na yan. Diyan sa kalingap na yan. Mas marami pa sigurado ako na subscriber kaysa sa kanila kung itong mga iniikutan namin ay binibidyo ko. Pero talagang pinanindigan ko po. Kasi, unang-una, noon pong patay gutom at wala akong makain, hampas lupa ako. Hindi naman po nangyari na yung pong mga katulong dyan dati sa Green Hills na nagbibigay sa akin ng pagkain, hindi naman po nila ako binibidyohan para i-upload sa kanilang channel. So, ganun pa man, maaaring hindi pa uso noon ang YouTube. Pero kahit pa halimbawa binidyohan nila ako at ako na ngayon ang namimigay, hindi ko pa rin gagawin yun. Yung parang gagawin ko silang aso, ay yung iba papansinin yun nasa karton na nga lang yung grocery. Iniisa-isa talagang kinukuha sa karton para lang makita, para lang may video. Alam niyo po pag nakakakita ako na nangingilabot po ako. Dahil sobrang kawawa itong mga taong ito. Dahil siyempre doon sa mga mahirap nating kababayan, talagang kayamanan na nila yon. Pero hindi po nila kasi talaga alam yung karapatan nila na hindi dapat nabidyohan sila at i-upload sa channel nila. Yun lang po ang masabi ko. Sana, irespeto natin itong mga mahihirap nating kababayan na tumulong na lang tayo nang hindi kailangan bidyohan at ipagwagwagan yung kahirapan itong mga kababayan natin. Kaya sinasabi ko nga po rito kung merong gusto mag-challenge, kasi wala nga kayong makita rito di ba? Wala kayong makita dito sa mga YouTube ko. Pero kung gusto nyo akong i-challenge, na iisa-isahin ko, ipasyal kayo dito sa mga tinutulungan ko, pwede po. Basta sa akin dito, lagi po tayong may pustahan. Para ano? Para yung pustahan natin, may tulong ulit ako. Pero yung sabihin, i-video ko para pagkakitaan ko itong mga mahirap nating kababayan, yan ang hindi ko gagawin. Yan lang mga yan. Makakuan sila ng kalahating kabang bigas. Mga tinapay, sabon na yan. Basta sabi ko 3,000 hanggang 4,000. Yan. At siguro, dahil sinasabi ko naman ito na wala namang masama doon, hindi naman illegal yan, hindi naman labag sa batas yan, pinaggagawa ninyo. Kung hindi nyo talaga maiwasan, bago kayo magka-problema sa mga susunod na araw, lahat ng ibibidyo ninyo, papirmahin nyo ng waiver. Yun ang may bibigay kong tip sa inyo. Dahil darating ang araw, pag nagreklamo ng mga yan, pag natauhan yung mga yan, kagaya itong mga tinulungan ni Kalingap, na mga walang utang na loob din, kahit na sana ganun ang nangyari, dapat tanawin mo pa rin ang utang na loob kasi nga, inangat yung buhay mo doon sa putikan. Nandoon ka sa kumunoy, sa kahirapan ng buhay mo, pagiging paray gutom mo, lalo na yung tatay na Beyonce na tamad, kaya ang hirap-hirap ng buhay nila dahil tamad, ngayon ayun, nagpatulpo. Ipinatulpo yung taong na tumulong sa kanila. Okay? At ngayon, ito ang tatanungin ko. Beyonce at saka yung nanay niya, tatay niya, mayroon ba nangyari doon sa pagpapatulpo ninyo? Mayroon nangyari? Wala. Mayroon bang nagawa itong
Si Dr. Love na ito, na si Iking na yan, wala. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Dahil sa katangahan itong tatay mong tamad na ito, Beyonce. Ito sa Beyonce, hindi gagawin yung kusya lang. Sina Dr. Love na yun, na Iking na yan, na adik, at saka yung tatay niya at nanay niya, yan ang mga dapat sisihin kasi mga bubo. Ayun. Anyway, at so sisimulan na po ulit natin yung yung pagpaparapol doon sa June Birana Vlogs, sa hindi dito sa June Birana Vlogs. At abangan nyo po yun, ugaliin yung abangan yan. I-open ninyo inyong mga cellphone sa sa alas 12 dahil i-upload ko yung mga napili. Yun pa rin po yun. Kung sino yung mga nakapag-subscribe din sa Birana Live Studio TV at doon sa John Birana Vlogs, nandito pa rin po yan eh. Nandito pa rin sa timba. Nandito pa rin po yung mga pangalan nyo. Yan Hindi ko po tinatapon yan. Dahil alam ko hindi ko naman talaga ititigil ito. Itutuloy ko po ito. Yan po yung mga pangalan ng mga nakapag-subscribe dito sa John Birana Vlogs at saka dito sa Birana Live Studio TV. Ayan po yan. Kaya kung may time ako, itutuloy ko lang po. Kagaya nito. Medyo sinisipag ako. Magpaparapol po ako ng siguro 2 yung bubunutin ko sa tig-100,000. 100,000. Ano? So hanggang dito lamang po at sa lahat po ng aking mga subscriber, mahal na mahal ko po kayong lahat.